Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa mga taga-Kolosos, chapter 3, verse 17. Sinasabi rito, "At anuman ang ginagawa niyo, sa salita man o sa gawa, gawin niyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya." Ang paglutas ng salungatan sa katawan ni Kristo ay mahalaga sa ilang kadahilanan. Ang pag-iwas sa salungatan ng walang pagsisikap na lutasin ito ay nagpapaliban ng tamang pagtugon at nagpapaalala sa problema, dahil ang mga salungatan na pinapayagang lumala ng hindi natutugunan ay palaging tataas at may negatibong epekto sa mga relasyon sa loob ng katawan. Ang layunin ng paglutas ng tunggalian ay pagkakaisa, at ang pagkakaisa sa simbahan ay nagdudulot ng banta sa dyablo, nagagamit ang bawat pagkakataon upang samantalahin ang mga isyu na hindi nalutas. Lalo na ang mga kinasasangkutang ng galit, pait, awa sa sarili at inggit. Ang mga damdaming ito ay kasangkot sa karamihan ng mga salungatan sa simbahan. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na dapat nating hayaan ang lahat ng kapaitan at puot at galit at hiyawan ang paninirang puri, kasama ang lahat ang masasamang hangarin. Ang hindi pagsunod sa utos na ito ay nagbubunga ng pagkakahati ng katawan ni Kristo at kalungkutan sa Espiritu Santo. Sinasabi rin sa atin na huwag hayaang may ugat ng kapaitan na bumulwak sa gitna natin, na humantong sa gulo at karumihan. Maliwanag, kailangan ang isang biblikal na paraan ng paglutas ng salungatan. Binabanggit sa Biblia ang pakikipaglaban sa maraming konteksto. Kabilang ang pakikipaglaban ng isang sundalo laban sa hukbo ng kaaway, ang pakikipaglaban na nangyayari sa pagitan ng mga tao dahil sa isang pagtatalo o iba pang labanan, ang pakikipaglaban ng kaluluwa ng Kristiyano laban sa spiritual na pwersa ng kasamaan. Ang pakikipaglaban ay nangyayari sa pagitan ng mga anghel at demonyo, at ang pakikipaglaban ng isang tao na nagsisikap na madaig ang sarili niyang makasalanang mga hilig. Depende sa sitwasyon, ang pagkipag-away ay maaaring maging marangal at mabuti o maaari itong maging kasalanan. Ngunit ang pakikipag-away ay hindi mali sa sarili nito. Ang layunin ng labanan ay kung ano ang tumutukoy sa pakikipaglaban upang maging matuwid o masama. Maging ang Diyos ay lumalaban sa ngalan ng kanyang mga tao na nagtitiwala sa kanya. Ang Diyos ay tinatawag na man of war. Ang pakikipaglaban sa Biblia ay maaaring physical o spiritual sa alinmang paraan. Ang salungatan ay nilayon na magtatag ng mangibabaw ng oposisyon. Ang pagsalansan na iyon ay maaaring isakukbo ng tao, si Satanas o kasalanan. Ang pakikipaglaban ay nasasangkot ng matinding pagsisikap. Ito ay pakikibaka ng mga nangangailangan ng maksimum na pagsisikap, maging pisikal, emosyonal, mental o spiritual. Nang sabihin sa atin ni Judas na masigasig na ipaglalaban ang pananampalataya. Muli ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. At dito na nagtatapos ang aking daily devotions.